Lana? Lana! Napabalikwas si Lana at agad na padilat ng mga mata. Nang makita niya kung sinong gumigising sa kanya, ay malakas niyang hinampas ang kapatid. Prince naman natutulog ako. Kaya nga ginigising kita Tanghali na, mahal na prinsesa. Pinapagising ka ni mom. May pasok ka pa sa foundation. May pagmamayari ang pamilya nila ng isang foundation na tumutulong sa mga batang may cancer at walang sapat na pampagamot. Itinatag yon 10 years ago when she was the one suffering from cancer. The first time she encountered brain cancer was when she's 18. Stage 4 na kaagad yon, but she survived. Bumalik nga lang ang cancer niya after a year. Stage 1 only, but it's still a tumor in the brain. Once again, nagawa niya malagpasan yon. She was living normal for 2 years when her brain tumor grew back in stage 3. Dahil doon ay nawalan na talaga siya ng lakas lumaban. Dahil paulit-ulit na lang pagbabalik ng sakit niya. Nawalan na siya ng pag-asa noon. Dahil ano bang dahilan kung bakit lagi na lang bumabalik ang sakit niya? Ngunit heto siya, humihinga pa rin. Ang mom nila ang nakaisip na itatag ang Big Hopes para matulungan ang mga batang lumaban para sa mga buhay ng mga to. Ngayon siya na ang bagong directress ng Big Hopes Foundation. She's a living proof that there will always be hope for everyone who thought that their life was about to end. Tinatamad na bumangon si Lana. Anong oras na ba? Kinusot-kusot niya mga mata. It's 7:30 a.m. Napahikab si Lana. 9 a.m. ang pasok niya. Kailangan na nga niya mag-prepare sa pagpasok. Bakit hindi ka pa pumapasok? Tanong niya rito dahil 8 a.m. naman ang pasok nito. Hinihintay ko pa si Lolo Rex. As usual, sasama na naman siya sa AC. Sagot nito. Aguilar Comforts or AC ang pangalan ng malaking kumpanya ng mga tela na pagmamayari ng kanilang pamilya na itinayo sa Spain ng lolo ni Rex. Nag-expand iyon sa Amerika at pati na rin sa Pilipinas. Ang kapatid niya na ang CEO at President ng AC Philippines ngayon. 2 buwan lang ang tanda ni Prince sa kanya. Half siblings lang sila nito. Ang dad nito ang totoo niyang ama. Ang totoo niyang ina ay namatay sa panganganak sa kanya. Hindi niya alam ang tungkol doon hanggang sa 18 taong gulang siya. Ang kinilala niyang busy parents sa loob ng 18 taon ay mga hindi niya pala totoong magulang. Ang kinilala niyang ina na si Mama Daisy ay kapatid pala ng totoo niyang ina na hindi niya nakilala. Inampon na lang siya ni Mama Daisy at binigay ang apelyido ng asawa nito na si Papa Robert. So she was known as Aliana Rose de la Cruz. Malaki ang tampo niya noon sa Mama Daisy at Papa Robert niya dahil laging walang mga to tuwing kailangan niya ng mga magulang. Laging abalang mga ito sa kanya-kanyang trabaho. Yun naman pala, ampun lang siya kaya ganon. But they love her, they said. Kaya nga nang 18 years old siya at ma-diagnose na mayroong malignant brain tumor, inamin ng mga ito sa kanyang lahat at pinakalala na siya sa totoo niyang ama na buhay pa. At yun nga ay si King Lord Aguilar, ang ama ni Prince. Schoolmate niya si Prince nung high school sila at naging kaibigan niya rin ito. Dahil best friend naman ito ng una niyang nobyo na si Riv. Hindi nila alam na magkapatid sila ni Prince hanggang sa umamin lang ang kanya-kanyang mga magulang nila. Hindi rin alam ni Daddy King na nagkaanak pala ito sa iba. Because she was just a product of one passionate night and that's all. Pero nang malaman ang totoo niyang pagkatao, tinanggap siya ng buo ng kanyang tunay na ama at pati ang asawa nito na si Empress Aguilar. At her weakest, her newfound family became her strength. Dad would always treat her like a princess. Doon niya unang naramdaman kung paano alagaan ng isang ama. Then Empress Aguilar or mom took care of her, supported her, and never left her side when she was suffering in cancer. Pati si Prince inalagaan siya. Hayaan mo na, malapit na rin namang umuwi si Lolo Rex sa Spain, sabi ni Lana sa kapatid. Nag-inat-inat siya at saka kinuhang bathrobe. Sa bagay, kaso lagi niya na lang akong sinisermonan, angal nito. Kasi lagi kang tumatakas sa opisina. Gusto ko lang naman kasi makita si Trisha. Tukoy dito sa dating nobya na sinusuyo-suyo nito ngayon. Ang alam ni Alana ay may malalim na pinagdaanan ng kapatid niya noon at ang dating nobya nito.
Kaya naman hirap itong suyuin si Trisha. Magpaalam ka lang kasi, para naman pinipigilan ka ni Lolo. Sa bagay, mamayang hapon nga pupuntahan ko ulit siya. May recital sila mamaya ni Agatha. I want to watch her. Nakangiting sabi nito. Trisha and Agatha are best friends. And yes, Agatha is the same girl who married Reeve, her ex-boyfriend and first love. Hindi ni Alana maintindihan kung bakit konektado silang lahat. Pero siguro ganun talaga para magkita-kita sila ngayong panahon. At para siguro may isampal sa kanya ng tadhana na mag-move on na siya sa pag-ibig niya kay Reeve. Speaking of Reeve, kinuha ng Anderson Monteverde Hotels na pinamamahalaan nitong Big Hopes Foundation upang maging isa sa charity affiliate ng kumpanya nito. Napakalaking tulong yun sa foundation nila. Meron din pala akong pupuntahang contract signing mamayang hapon. Aniya, mamaya na rin kasi pirmahan ng mga kontrata para doon. Si Reeve mismong tumawag sa kanya isang araw para ipaalam sa kanya tungkol doon. Magkikita pala kay ni Reeve mamaya, sabi ni Prince. Nagsuklay siya ng buhok. Oo, para sa pirmahan ng kontrata. Tinitigan siya ng kapatid. Naka-move on ka na? Seryosong tanong nito. Nag-iwas siya ng tingin. Lumabas ka na, maliligo na ako. Akala ko ba nagka-closure na kayo last month? Oo nga, bakit hindi ka pa nakaka-move on? Sino may sabi sa'yong hindi pa? Hindi mo rin naman inaamin na oo. Napabuntong hininga si Alana. I'm trying, she honestly said. Pumasok na siya ng sariling banyo. It's hard to forget someone that made you feel special in love for the first time. Nakakaintinding tumangus si Prince. Tama nga naman, pero pakibilisan lang pag move on. Tumatandang dalaga ka na, malapit ka ng matuyot. Biro pa nito. Binato niya ito ng bote ng shampoo sa labas ng banyo. Gago, tumatawang umiwas to. Nagsasabi naman ako ng totoo, mag-asawa ka na, mahal kong kapatid. Para kumalat ang ating lahi, mauna ka. Oo, konti na lang. Bibigay na yan si Trisha, she rolled her eyes. Good luck na lang sa'yo, mahal na prinsipe. Good luck din sa matris mo. Binato niya naman ang bote ng conditioner niya dito. Mabilis naman tong nakalabas ng kwarto niya. Mabilis niyang pinulot ang mga binatot saka pumasok ulit ng banyo. Sinara niyang pintot ng simula ng maligo. After 20 minutes, nakatapis na siya ng tuwalya. Habang nagsisipilyo, nakaharap siya sa malaking salamin ng banyo niya. Habang nagsisipilyo, napadakong tingin niya sa gilid ng lababo kung saan merong maliit na crystal bowl. Doon nakalagay ang ilang alahas niya na hinuhubad niya kapag naliligo siya. Nandoon ang necklace na bigay sa kanya ni Reeve noong sila pa. Iniiwasan niya ng suotin yon para makatulong din sa pag-move on niya. Napahinto siya sa pagsisipilyo nang makita sa tabi noon ng isang wedding ring. Napasimangot siya, mabilis niyang tinapos ang pagsisipilyo. Kinuha niyang singsing at binalik ulit doon. Isang buwan na rin ang lumipas simula nang makasal. Si Alana sa taong hindi niya kilala. At pagkatapos niya makuha ang purse mula kay Dylan ay mabilis niyang umalis sa lugar nito. Kahit sinabi niyang tatawagan ito ay hindi niya ginawa. Nagpalit din siya ng numero para hindi niya ito makontak. Oo, pinagtataguan niya ang binata or rather asawa. Dylan just creeps her out. Natatakot siya na baka totohanin itong panliligaw sa kanya. Aaminin niyang nanginginig siya kapag nalalapit ito sa kanya. At kahit malabo sa isipan ng lahat na nangyari sa isang gabing pinagsaluhan nila, still, may ilang parte noon ang lagi niyang naaalala. Pati ang pakiramdam na dinulot sa kanya ng isang gabing iyon ay hindi niya pwedeng makalimutan. Hindi niya pa rin sinasabi sa pamilya niya ang kagagahang pinasok niya. Mas mabuti yon hanggang sa makahanap siya ng abogado na makakatulong sa kanya na mapawalang bisang kasal nila. Napatunayan niya rin kasing legal yun. Last week ay siya mismong pumunta sa National Statistics Office upang tignan kung registered ba ang kasal nila. Totoo nga. Mrs. Dylan Javier Guevara na siya ngayon. Yun ang buong pangalan ng lalaki. She doesn't like to stay married to him. Ayaw niya talaga. Kahit nang hot at ang gwapo niya. Hindi, kahit na kaya niyang panghinain ang iyong mga tuhod. Even though kaya kanyang halikan hanggang sa maubusan ka ng hininga. Kahit na kaya kanyang baliwin buong gabi. Hindi. Ayaw niya kay Dylan. Gagawin niya lahat para maiwasan ito't hindi na ulit makita. Sisiguraduhin niya na ang susunod na pagkikita nila ay sa korte na kapag isasawalang bisa ng kasal nila. Kahit pa kinakabahan, ay naglakas loob pa rin sila na nalapitan si Reeve at kausapin na makita niya itong nag-iisa. Late nang magsisimulang contract signing dahil may mga hinihintay pa daw na importanteng tao.
Nainip na rin siya kaya naman mas mabuting makipag-usap siya sa dating nobyo. Sa paraang iyon, may pakita niya rin na wala ng awkwardness sa pagitan nila. Reeve, untag ni Lana dito nang makita itong nakayukot nakatingin sa wristwatch nito. Napatingala ito sa kanya. Lana, walang nagbabago kay Reeve. Seryoso pa rin lagi to. But he's more handsome and dignified, wearing his three-piece suit. You look like in a hurry. Hindi pa nga nagsisimulang contract signing. Na-miss mo na kagad si Agatha? Tukso niya pa dito. Martir ba siya o ano? Napangiti ito. She's having a piano recital in their university. Gusto ko siyang mapanood. But, tumingin ito sa paligid na halos wala pang tao. I think hindi na ako makakahabol. Nasaan na ba kasi mang iba? They're wasting our time here. Relax, Reeve, she calmly said. Makakahabol ka rin sa recital na Agatha. Kung maliliit ka, just don't forget to bring flowers for her. Napatingin na naman ito sa sariling orasan. Actually, ang alam ni Agatha, malabong makapunta ako. I let her think that way because I wanted to surprise her. She smiled kahit pa nakaramdam ng konting pagsaselos. Such a romantic husband, he sighed. Mukha namang masisirang plano ko. Look, minwesta nitong paligid. The expected people that we need in this event were late. Baka matapos to kapag tapos na rin makapag-perform si Agatha. Maintindihan naman ni Agatha. I know, pero kailangan na lang ba laging iniintindi niya ako? Siya lagi nagpapasensya. Baka mapagod na si Agatha sa akin. Ayoko ng ganun. I wanted her to feel that she's special to me. Nax, ani at saka tinapikpad sa balikat. Matalino ka naman. Magagawan mo naman niya ng paraan. Kung hindi ka talaga makakaabot ngayon, bumawi ka na lang. Payo pa niya. Just be positive, ngumiti to. Thank you, Lana. Lana silently sighed. Oh, how she miss seeing him smiling at her like that. Pero ngayon para sa iba na talagang mga ngiti nito. She smiled back at him. May sasabihin pa sana si Alana nang lumagpas ang tingin niya sa balikat nito. Napadakong tingin niya sa entrance door at nalaki ang mga mata. Oh my! Impit niyang tili nang makilala kung sinong taong yon. Napatingin si Reeve sa kanya. Why? Sa nanginginig na mga kamay, tinuro ni Alana ang taong nakatayo sa pintuan at may mga kinakausap ng ibang businessmen. Do you know him? Tanong niya. Bakit to nandito? Anong papel nito sa event na yon? He's Dylan Guevara. Sagot naman kagad ni Reeve. Vice President and CEO ng Anderson Monteverde Hotels. His mother is Daddy Philip's sister. Pinsan siya ni Agatha. Why? Nalaki mga mata ni Alana. Pinsan to ni Agatha? Kasal na siya sa pinsan ng asawa ng ex-boyfriend niya? Kilala mo siya? Tanong pa ni Reeve sa kanya. Lihim na napalunok si Lanat nang makita niyang papalapit si Dylan kay Reeve ay bigla siyang nataranta. Napatago siya sa likod ni Reeve. Lana, nagtatakang sabit pa ni Reeve. Nagulat siguro sa ginagawa niya. Reeve, anong oras ba ito matatapos? Pwede ba pumirma na lang ako tapos aalis na ako kagad? Tanong niya rito. Ha? Ang alam ko may awarding pa para sa mga napili namin charity foundations. Ikaw ang tatanggap para sa Big Hopes. Wait, ano ba problema mo? Bakit nagtatago ka sa likod ko? Reeve! Dylan! Ani naman ni Reeve. Nagsimula namang umahon ng kaba kay Lana. Paano ba siyang hindi makikita ni Dylan? Sa lahat naman ng pwedeng maging pinsan ni Agatha, ay ang strange husband niya pa. Hindi pa ba tayo magsisimula? Narinig ni Alana na tanong ni Dylan. Nakalapit na to, agad na nagpalingalinga si Lana. Saan ba siya pwedeng tumakas? Ayaw niya makaharap si Dylan. Ang alam ko may hinihintay pa. Sagot naman ni Reeve. Bakit may babae sa likod mo? Ikaw may tinatago ka. Isusumbong kita kay Agatha. Pabirong sabi nito. Si Lana. Ouch! Malakas niyang kinurot sa tagiliran si Reeve. Bago pa nito matuloy ang sinasabi. Excuse me Sir Reeve. Sir Dylan, biglang singit na isang babae. Magsisimula na daw po tayo in 5 minutes. Nabaling ang atensyon ng dalawa sa sinabi ng babae kaya naman kagad si Alanang umalis sa likod ni Reeve at mabilis na tumakbo sa isang pintong nakita niya. Pagpasok niya doon isa pala yung empty hall na papunta sa comfort rooms. Pumasok siya sa ladies room na walang tao at sa pinakalmang kabadong dibdib. Ilang beses siyang nag-inhale-exhale, napasandal siya sa tiled wall. Hindi naman pwedeng magkulong siya doon hanggang mamaya. Baka hindi makapagsimulang pirmahan kapag bigla na lang siyang nawala. Bakit naman kasi ganun? Bakit naman kasi sa lahat ng pwedeng maging vice president ng hotel na yon ay si Dylan pa? Ngayon, paano niya haharapin ito? Paano siya magpapanggap na hindi niya ito kilala?
Paano niya hindi ito papansinin kung nanginginig siya sa kaba? Bakit ka ba kasi natatakot kay Dylan, Lana? Hindi sa natatakot siya kay Dylan, natatakot siya sa tensyon na meron sa pagitan nila. Hindi na siya bata at ganun ka-inosente para hindi malaman kung anong meron sa kanila ni Dylan. Nandito ka na pala. Malakas na napatili si Lana nang bigla na lang pumasok si Dylan sa banyo. What are you doing here? Singhal niya dito. Banyo to ng mga babae. Sinara ni Dylan ang pinto. She heard the door lock. He smirked. Iniisip mo ba mapagtataguan at maiiwasan mo ko, Alana? Napalunok siya at napaatras. Nang unti-unti itong lumapit sa kanya. Hindi kita pinagtataguan o iniiwasan. Kaya pala hindi ka na tumawag. You said you'll call. But you never did. Huminto sa paglapit at saka sumandit sa isang tiled wall habang nakahalo kip-kip. Seryoso ng mukha ni Dylan habang diretsong nakatingin sa kanya. Akala ko gawain lang yun ng mga lalaki, pati rin pala ng mga babae ginagawa yun. After one night, you'll just disappear like that. Nagsalubong ang dalawang kilay niya. Tigilan mo na nga ako, Dylan, if I know. Paglalaruan mo lang ako, ang daming babae dyan. Sa loob ng isang buwan, wala ka nang naikama. Matari na sabi niya, inangat nitong kanang kamay. Tumamang liwanag sa singsing nito. Kasal ako sa'yo, you're my wife now. Bakit ako maghahanap ng ibang babae? Marahang wika ni Dylan na pabuntungin nga siya. Stop saying you're married to me. Pero kasal na ako sa'yo, she rolled her eyes. Napahalo kip-kip na rin siya. Bakit ba napakadali sa'yo na matanggap na nakasal ka na ng ganun-ganun lang? I mean, you're one of the hottest bachelors in town. Girls were chasing you. It's not the time na dapat magpatali ka sa babaeng naglasing lang naman ng isang gabi para makalimot sa isang broken heart. But you know it happened. We're married. Nagkibit-balikat pa to. Lasing tayo noon. Malaking ground yun for annulment. Kumunot ang noon ito. Hindi ba ginagalang ang kabanalan ng kasal? I respect it if it's properly done. At hindi dahil lang resulta ng isang kalokohan. Sagot ni Alana dito. Tumawid ito ng tayot mas nilapitan siya. Napakagatlabi siya ng marahang hinaplos nitong buhok niya. Okay, we got married for the wrong reason but we're both drunk. Paano nandito na tayo, Alana? Ayoko ng hiwalayan. Ayoko ng annulment. Let's give this marriage a chance. Hinawakan siya ni Dylan sa braso. Bigla na lang naramdaman ng paggapang na kuryente sa buong sistema ni Lana. Ito ang iniiwasan niya, ang magkalapit sila at magkaroon ng skin contact. Hindi kita mahal, ngumis ito. Hindi rin naman kita mahal. He pinned her against the sink counter. Napalunok siya nang tumutok ang maitim na mga mata nito sa kanya. But I can learn to love you. Like I told you before, let's make love that can be enough for the both of us. He felt his one arm sneak around her waist. Inangat niya mga kamay sa bibig nito, pinilit itong lumayo sa kanya. Dylan, dumulas ang isang kamay nito mula sa braso niya, pababa sa kanyang bewang hanggang balakang. So, ano sa tingin mo, honey? Huskily niyang sabi. Let's make love. Umiling siya. No, ayoko, Dylan. Matigas na tanggi niya. I'll never fall in love with you. Napangnisit at mas nilapat itong katawan sa kanya. Too early to say that, Alana. Hindi mo ko kayang mahalin, pero aminin mo, whenever I do this, pinadaan itong mga daliri sa gilid ng kanyang leeg na nagpatayo ng mga balahibo niya sa batok. And this, tinulak niya ito ng malakas. Dylan! You love it, do you? Iniwas ni Alana ng tingin dito at mabilis siyang lumabas ng banyo. Pero nahabol siya nito at binalik sa loob. Alana, honey, don't turn your back at me. Nakangiti itong ngunit mapanganib ang tinig. Don't dare deny that you don't want what I did earlier and more. Kaya ba iniiwasan mo ko? Kaya ba gusto mo makipaghiwalay? You don't want to give a chance to me? Afraid of your own needs? Biglang hiningal si Lana dahil sa bilis ang tibok ng puso niya. Dahil habang nagsasalita, ito'y gumagapang isang kamay nito sa papasok na suot niyang bestida. He felt his hand crawling up from her thigh to her hip. Hindi niya masagot si Dylan dahil tama to. She can feel the undeniable tension between them. She wanted him. She wanted to feel him. Sa paglipas ng 12 taon, nag-uumalpas ang isang bahagi ng katawan niya na gustong maramdaman ulit ang sensasyong una niyang naramdaman kay Riff. Gusto niyang maulit yun nang iparamdam muli yun sa kanya ni Dylan noong huling buwan. She wanted his body and all the hot things that he can make her feel. Pero hindi niya aaminin yun dito kahit pa ngayon ay nagsisimula na itong halikan siya sa leeg pababa. Narinig ni Alana ang pag-lock ulit ng pinto.
At dito na po nagtatapos ang 3 kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.